Magandang araw, lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Sa araw po na ito ay meron kayong dapat na malaman na balita. Dahil ang SSS ay may panawagan sa mga minamahal kong SSS pensioners na dapat po ninyong gawin ito bago pa po matapos ang December 2025. Dahil kung hindi po ninyo ito magawa, may mangyayari pong hindi maganda dahil ang inyong pong pensyon ay mapuputol po at hindi na po kayo makakatanggap. At ito lang po ang paraan na dapat natin gawin upang mapanatili natin ang ating pagtanggap ng pensyon sa SSS. Ano kaya ito? Bakit kinakailangan natin itong malaman? Hindi po ito gawa-gawa, ito po ay galing talaga sa SSS na page. Aking babasahin. Sabi dito, mga SSS pensioners, nakapag-akop na ba kayo? Ang ibig pong sabihin ng akop or Annual Confirmation of Pensioners Program ay kinakailangan po nating magpasa or magpasa doon ng dapat po nating ipasa ng mga documents para po ma-update po ang ating data. So, ang tawag po dyan ay akop. So, kung hindi po kayo nakapag-akop, kinakailangan po tayong mag-comply as soon as possible. Dahil maraming mga pensioners ang hindi na nakatanggap ng pensyon dahil po sa wala nila pag-comply ng akop. So, kinakailangan po ang akop dahil dito po malalaman ng SSS kung ang isang pensioners ay buhay pa o nawala na. Nang sa gayon po ay ma-update po sa kanilang data. At sino-sino po ba ang dapat magpaakop? Ang dapat lang po magpaakop yung mga 8 years old and above o sino man yung mga nire-recommend or nire-notify ni SSS na dapat pong magpaakop. Sa mga 8 years old and above, kinakailangan po kayo magpaakop na sa gayon po ay makukuha pa ninyo buwan-buwan ang inyo pong inaasam-asam na pensyon. At heto po, meron akong kompletong detalye dito sa detalye na dapat malaman sa ako po na information. Pakinggan. Kung ikaw ay miyembro sa SSS at ngayon ay isang ganap na senior citizen, ang video na ito ay para sa inyo. Kinakailangan na po kayong magpaakop. Ano po ba yung akop? AKOP stands for Annual Confirmation of Pensioners Program. Ito po ang dapat gagawin ng mga senior citizen upang hindi maputol ang pensyon na inyong matatanggap. Sino-sino ba ang dapat magpa-AKOP? Kailan po ba dapat mag-report sa SSS para sa AKOP? At ilang edad dapat ba ang pupunta sa SSS para mag-comply sa kanilang AKOP? At saan pwedeng i-download ang form para sa akop na filled outan. Yan ang ating pag-uusapan sa video kong ito. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo muna magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video na ito. Mag-comment ka if meron ka pang katanungan regarding to this vlog. And also, kung may kakilala ka, i-share mo na itong video sa kanya. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, you can just help me by just subscribing it. Makita nyo po dito ang pulang button na may nakalagay subscribe. At kung nais mo na maging updated pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. O, para iwas tayo sa katanungan, tapusin mo ang video na ito at alamin ang mga impormasyon na dapat mong malaman. Kasi po marami ang nagtatanong sa comment section na obvious naman po yung sagot na na-mention ko sa vlog. Kinakailangan po tapusin ang video na ito, ang vlog na ito, dahil I will be doing my best to give what is the information that you need. At kung ikaw ay ready na, halina't ating pag-uusapan. Ano ba ang ibig sabihin ng akop? Ang AKOP, it refers to the reporting of all pensioners sa SSS on a yearly basis para mapanatili po ang kanilang tinatanggap na pensyon.
and also subject to their continuing eligibility of the said benefits. At makikita po yan sa RA number 11100 or Social Security Act of 2018. Sino-sino naman ang kinakailangan na mag-report sa AKOP? Una, yung mga retirement pensioner residing abroad. Pangalawa, total disability pensioners. Pangatlo, death or survivor pensioner. Pang-apat, dependent children under guardianship. At panglima, retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old and above. So nagsimula na po siya noong March 2024. So kung saan ka nabilong dito, kindly submit and report to AKOP para hindi po maputol ang inyong benepisyong natatanggap buwan-buwan. Kung kayo ay nagtatanong na kinakailangan ba ng mga below 8 years old na senior citizen na magpa-AKOP sa SSS, ang sagot po nun is nakadepende po. Kapag magsasabi si SSS or magno-notify si SSS sa inyo na kinakailangan nyo pong magpa-AKOP, need nyo po talagang magpa-AKOP. Pero kapag hindi po kayo ni-required ni SSS or walang notification na galing kay SSS na mag-AKOP kayo, no need na po kayong magpa-AKOP. Okay po? To be clear, dahil napakaraming katanungan dyan sa aking comment section when it comes to ages, kung sino ba talaga ang dapat magpa-AKOP. Meron pong below 80 na nagpa-AKOP po dahil kinakailangan po. And yung mga 80 years old, need talaga nila mag-comply ng kanilang AKOP. So yun po, dapat yun yung ating ilagay sa isip. Kailan nga ba dapat mag-report ang mga pensioners sa SSS for AKOP? So dito may nakalagay na type of pensioners. So ang mga retirement and total disability pensioner, so sila po ay magre-report sa kanilang AKOP sa kanilang month of birth sa pensioner. Kung kailan po ipinanganak ang mga pensioner na retirement at saka total disability na pensioners. Pangalawa is yung death and survivor pensioners. So sila po ay mag-comply sa kanilang AKOP sa month of birth pa rin sa deceased or namatay na miyembro. At ang pangatlo is yung mga dependent or minor incapacitated with guardian. So kinakailangan po sila mag-report sa month of birth of the member or deceased member. And kung gusto mo na mag-advance na mag-comply ng AKOP, sabihin mo natin na mag-comply ka within after 2 months or before 2 months pa sa yung birthday or birthday ng pensioners, pwede po yun. Paano nga ba mag-report for AKOP? So merong with personal appearance at saka meron ding without personal appearance. So ating klaruhin para makuha nyo po ang ibig sabihin nito. So ang with personal appearance or visual confirmation, ito yung ikaw mismo ang pupunta sa branch at mag-process ng iyong AKOP or tinatawag nating over the counter or video conferencing in SSS prescribed platform, or meron silang app na doon ka mag-comply or doon ka mag-call, doon sila mag-ano sa iyo. At kung without personal appearance or visual confirmation, pwede namang sa mail, sa email, at saka kung gusto mo na may representative na mag-process sa iyong AKOP. Kung nais nyo na mag-process online, so gagawa ako ng separate video. Mag-comment lang kayo dyan na gusto namin ng online na paano ba mag-process sa AKOP para po maraming comment, para po malaman ko kung maraming nag-need po ng kanyang content. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga requirements kung tayo ay magpa-AKOP, kung tayo ay pupunta mismo sa site or area kung saan ang pinakamalapit na SSS sa atin. So, kung ikaw ay retirement or death pensioner na nabilong, so ang gagawin mo ay una ay mag-download kayo ng form. So, pwede pong ma-download. Maya-maya lang tuturuan ko kayo kung saan at paano nyo i-download.
ang AKOP form at kinakailangan yung mag-filled out para pagpunta nyo doon sa ready na. At isa pang ID, primary ID. Kung walang primary ID, 2 secondary ID. Kung ikaw naman ay nabilong sa total disability pensioners, ang kinakailangan is AKOP form, naka-filled out na, isang primary ID, or kung walang primary ID, 2 secondary ID sa pensioner. Tapos, medical document sa nasasabing kung saan disability. Kung ang pensioner naman ay nabilong sa dependent children with guardian, so ang gagawin is mag-download ng AKOP na form, mag-filled out, tapos 1 primary or 2 secondary IDs ng guardian, at saka ID sa independent, example, school ID. Ito ang mga primary and secondary IDs na tinatanggap. UMID card, SSS card, PhilSys card or national ID, driver's license, kahit passport pwede, postal pwede, voter's ID or voter certification pwede, at yun po, tinatanggap po yun. Baka kayo ay magtatanong, Sir, paano kung hindi na makalakad at hindi na makapunta? Pwede po bang true representative na lang? Okay, pwede po. Ang kasunod po natin pag-uusapan is yung AKOP through representative. So, ang kinakailangan na requirements if retirement or death pensioners is yung filled out na AKOP forms. Kinakailangan po yung mismong pensioner ang mag-filled out. At saka 1 primary or 2 secondary IDs ng pensioner. At saka 1 and 2 secondary IDs of the guardian kung sino man yung representative. At ito, pinakailangan chest level photo na picture of the pensioner na nakahawak ng current newspaper, or kung walang newspaper, background of the news or ticker of the TV showing in the current news headlines and date. Kailangan makita po yung date. Pero what if yung pensioner is naka-confine or na sa hospital? So if ang tawag dito pensioner ay naka-confine, so kinakailangan mag-submit ng certification from the institution kung saan po siya naka-confine, or sa nursing facility or national hospital, correctional institution kung saan po siya naka-confine. Sir, what if hindi po makasulat yung pensioner? Ano po yung dapat gagawin? So, para sa mga pensioner na hindi po siya makasign, ang gagawin po, kinakailangan sa affix fingerprint. Pareho lang po ang dadalhin if total disability pensioner. Ang idadagdag mo lang is yung medical document sa mga disability benefit. Kanina pinag-uusapan natin ang AKOP through representative, AKOP kung ikaw mismo yung pupunta or over the counter. Ngayon naman may option din na AKOP through mail. So ang documents needed, yung mga may nakalagay po na check, yan po yung i-comply natin. So pareho lang din sa through representative. At kinakailangan po ninyo yung i-comply para po matapos na po ang inyong pagpa-AKOP. Ito din ang gagawin sa mga abroad. Ito yung gagawin nila para sa kanilang AKOP if sila ay nandoon pa sa ibang bansa. So meron din tayong AKOP through video conference. So ang gagawin natin una is mag-request ng appointment for AKOP through video conferencing via email. At saka isend natin sa following. So una sa corporate email of SSS by branch or even sa service office. So corporate email of SSS Foreign Representative Office or FRO or OFW Contact Services section. So i-search natin ng ofw.relations@sss.gov.ph. So pangalawa is may interview po tayo via Microsoft Teams or Viber. Yan po yung ginagamit nila if through video conferencing. But plot testing pa sila ngayon, hindi lahat ng lugar may ganito na po. So, if you have a lot of questions, you can really direct at me. Napakarami na po ang nag-comment sa aking unang video. Sabi nila, hindi na daw sila nakatanggap ng pension. So, baka hindi pa po kayo nakapagpa-AKOP.
So gawin nyo na po, magpa-akop na po kayo para hindi maputol ang inyong benepisyong natatanggap. Kinakailangan po kasi na mag-update po tayo para malaman ni SSS kung tayo ba ay active or hindi po. So yan lamang po. Ganito po kung paano natin i-download ang form sa Akop. Una-una, punta tayo sa mga search engines na available sa ating phone at saka i-search natin ang SSS Akop form or Akop form for SSS. Tapos may makita tayo dyang Akop or Pensioners Reply. So yan po yung dapat nating i-download. At ganito po ang mukha na inyong makikita sa form na inyong i-filled out or filled out ng mga pensioners. So ganito po dapat yung mukha at i-filled out ng pensioners. Yan po, nakita nyo sa screen. Medyo napakarami. So kung hindi po makapag-filled out ang pensioners, yung fingerprint po ang need sa ano po. At kinakailangan po yung i-download ng mismong pensioners, or kung hindi siya marunong, would ask someone's help. And this would be our vlog for today. Salamat po sa panonood. God bless.